in, sobra talaga. Pinakamalaking scam. What's up mga kaibigan nga pala? So kung nakikita nyo ngayon, meron akong t-shirt na si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos. So ngayon, si Bongbong Marcos, siya lang din yung sumira dun sa expectation ng ibang tao dun sa tatay niya. Hindi siya ganung tao. Hindi siya ganung tao katulad niya. Corrupt, hindi magnanakaw. So ngayon guys, hindi ko maramdaman kung ano yung nagawa ni Bongbong Marcos sa bayan natin. Wala akong maramdaman. Maliban sa mga interview niya na hindi na siya maintindihan. Yung mukha niya, hindi ko na rin maintindihan kung paano niya ginagawa yung mga ganung bagay. So, sobrang na-disappoint talaga ako sa'yo, President Bongbong Marcos. Pinaglaban kita dati. Naalala ko pa dati yung pupunta kami sa mga motorcade. Kasama ko yung pinsan ko at saka yung asawa niya. Sobrang traffic dahil sa sobrang daming supporters mo. Pero nagtiyaga kami dahil kahit yung sasakyan ng pinsan ko hindi na halos makagalaw sa sobrang dami ng taong sumusuporta sa'yo. Sobrang sobra talaga yung expectation ko sa'yo. Yung paghanga ko dun sa tatay mo kahit hindi ko alam yung totoong istorya nun. Yung sinasabi nila kabaliktaran yung mga nangyayari sa mga nangyayari ngayon. Ikaw yung nagpapatunay na tama yung mga paratang nila dun sa tatay mo. Sobrang binigyo mo yung mamamayang Pilipino. Lalo na kami mga OFW, kami mga seafarer, wala kaming maramdaman sa'yo. Sobrang wala talaga. Di ko alam kung baka kami pa yung ginagatasan ng gobyerno ngayon dahil kaming mas may mataas na sahod kaysa dito sa mga employees na nandito ngayon sa Pilipinas. So, di namin maramdaman kasi sobrang taas na rin naman kasi yung nakukuhang kaltas ng SSS namin. Yung pinangako mo dati, wala namang halos natupad doon. Natin, what if kung si Leni Robredo yung nanalo? At least, abogado siya. Ilan yung nakaaway ko dahil sa mga Leni supporters na nag-PM sa akin. Alam niyan ng mga nanonood ngayon na kinakaaway ko during that, before campaign, before the election, na pinag-aaway ko. Inaaway ko sila kasi nga, yung pananaw nila sa pananaw ko ay magkaiba at pinagtatanggol kita ng sobra-sobra talaga. As in sobra-sobra. Maraming nag-block sa akin, nag-unfriend sa akin sa Facebook. Personal, minsan din ako kinakausap. So, sa akin wala naman yun dahil kaya ko naman mabuhay nang wala sila. Pero ang point ko dun, binigo mo ako, binigo mo yung expectation ko. Hindi lang ako, wala ka naman pakialam sa akin. Yung buong Filipino. Ako naman kasi hindi naman ako umaasa sa gobyerno kasi hindi naman gobyerno yung bubuhay talaga sa akin. So at least kasi maramdaman namin sa gobyerno ngayon yung pagiging presidente mo. Sa mga nakaaway ko dati doon, sa mga nang-block sa akin, so okay lang kahit hindi na ako i-unblock o i-unfriend. Pero pasensya na kung